talaga nga naman na booking natin na mga kababayan, isa ngang illegal ang ginawa kay Pangulong Duterte at isa hong malaking katarantaduhan ang ginawa ng ating gobyerno. Bakit to? Ipapaliwanag natin yan para mas maunawaan natin kung bakit at ano ang nangyari sa hearing kanina na kung saan nabuking natin ang mga opisyal ng gobyerno na puro mga sinungaling. Ay naku po, sinungaling. Yan ang hirap sa atin mga kababayan di ba? Pagka, alam mo, sabi nga nila, pag ikaw nagsisinungaling, paikot-ikot ang sagot mo, di ba? Kayong mga nagsisinungaling sa mga asawa ninyo, di ba? O pag kayo tinanong, paikot-ikot na sagot ninyo di ba? Kasi nga kayo po ay nagsisinungaling. Yan ang problema sa inyo. So, eto papaliwanag natin yung mga pangyayari kanina. Ang dami hong pagsisinungaling ang ating pong nakita kanina at inconsistency. Kasi alam nyo mga kababayan yung pagiging inconsistent, ika nga, ay yan po ay senyales isa ho yan sa mga sign na isang tao ay nagsisinungaling. Kaya nga po sa korte, kung papansinin niyo yung mga abogado, minsan paulit-ulit ang tanong. Di ba ho? Kasi nga, para mas talagang maunawaan at malaman kung itong tao na ito magiging consistent yung sagot niya. Kahit baga, iba-ibahin mo yung tanong, iba-ibahin mo yung form of questions, di ba? Ay pare-pareho yung kanyang sagot dahil siya ho'y nagsasabing totoo. Pero pag ikaw yung nagsasabi ng hindi totoo, inconsistent ka. Ibig sabihin, iba-iba ang sagot mo, di ba? Kuwari, tinanong ka, bakit ngayon ka lang umuwi? Ang sagot mo kasi overtime sa opisina. Tapos maya-maya tatanungin, bakit ka na late? Pareho lang naman yung tanong, di ba? Pero ang sagot mo kasi traffic di ba? Yun po ibig sabihin mga kababayan ng iba-ibang sagot pero pareho lang naman ang tanong, binago lang. Yun po ang nangyari kaganina. Kahapon pala dahil sa hearing na yan nabuking natin na talagang itong mga public official natin nagsisinungaling pagdating po doon sa issue ng ewan ko kung matatawag ba nating pag-aresto o pag-abduct o baka naman talagang pag-kidnap sa ating Pangulong Duterte. Ano sa tingin ninyo? Pero alam nyo, una, gusto ko munang gusto ko po munang sabihin sa inyo kasi yung mga kababayan, marami yung mga nagsasabi ako, nababasa ako na plastic yan si Amy Marcos kasi si Amy Marcos po ang gumawa ng hearing. Si Amy Marcos po ang nag-start ng hearing since siya po ang chairperson ng Committee ng Foreign Relations. So mga kababayan, marami ko nakikita, sinasabi nila, si Amy Marcos di mapagkatiwalaan yan, ganyan-ganyan, di ba? Dahil sa hearing na to, wala namang mangyayari sa hearing na to. Ako medyo ibang perspective ko dito. Alam nyo naman po ako ever since, hindi po ako Marcos, hindi ko kinampanya si Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung kanyang kapatid, di ba ho? At marami pa ho sa inyo hindi pa umaamin na nabudol, pero ako po, matagal ko na sinasabi sa inyo plastic yan, di ba? Matagal ko na sinasabi sa inyo hindi mapapagkatiwalaan yan. Matagal ko na sinasabi ho yan. Kaya lang mga kababayan, alam mo naman ang banateros, patas tayo di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan po ang banateros. Yan po ang aming pinanghahawakan. This time, medyo maganda yung ginawa ni Senator Amy. Although, kulang. Maganda kasi in a sense, nabuking lahat ng kasinungalingan, nabuking inconsistent yung mga public official, mas lalong nalantad. Kasi noong una, nalantad, napukaw yung emosyon ng bawat Pilipino. Diba? Napukaw po yung emosyon ng bawat Pilipino na talagang ang ginawa ng gobyernong ito ay isang pagmamalabis kay Pangulong Duterte. But this time, mas lalong lumalim. Lumalim yung pagkaunawa ng bawat Pilipino na etong sila Marbil, sila Remulla, at kung sino-sino pa. Yung dalawang Remulla, yung magkapatid, at saka yung sino pa to, mga DOJ, Yusek. Sila ho ay talagang mga nagsinungaling, nagpapalusot, mas lalo pang lumalim na merong pang-aabuso maging sa kapulisan at lalong-lalo na po kay Torre. Although, sabi ko nga, okay sana pero
kung ako yung senador na yon, hindi ako kung talaga yung senador na yon, minsan napapaisip talaga ako eh. Hindi walang biro. Kung ako yung senador na yun, contempt ko talaga silang lahat eh. Kasi sa kamara nga mga kababayan di ba? Kahit tama yung sagot, kinukontempt eh. Basta hindi nagustuhan ng congressman eh. Dito, hindi lang sa mali yung sinagot, pero alam na alam mong nagsisinungaling. Alam na alam mong nagpapalusot. As a matter of fact, ito sa bahaging ito, napakagaling ng ginawa ni Senator Amy na pinresinta niya yung mga past interview nung mga opisyal at yung mga pagbabagong sinasabi nila ngayon. Ang ganda ng pagka-presenta niya dito. Magaling yung kanyang research team. Maayos, maganda. At dahil doon, kung ako yun na ngayon, nakulangan nga lang ako. Kung ako talaga yun, ay right then and then, contempt silang lahat sa akin, kulong silang lahat sa akin. Sa totoo lang po mga kababayan, hindi walang biro. Alam mo kung bakit? Obvious na eh. Ipapakita natin dito isa-isa. Alam mo, may mga, kasi hindi ko noong una nag-i-struggle ako kung i-discuss ko ba yung buo kasi baka maging boring naman. Pero dito, pinutol-putol na lang nung isa sa mga idol ko na page sa FB. Matagal na po yan. Matagal ko nang pinapollow po yan. Yung VOVPH. Matagal ko nang pinafollow yan. At consistent yan mula ng kampanya ni Pangulong Duterte ay talagang maganda ang pagka-research niyan. At kinuha ko yung mga videos niya kung saan pinakita dito yung mga inconsistent na sinasabi ng mga public official natin. At dito mo malalaman na talagang meron silang plano. Kahit i-deny pa nila ng i-deny, meron silang plano. Kasi nga alam mo, ang problema kasi dito, pag sinama mo yung lahat ng bida-bida, talaga mapapahamak sila. Yun ang problema mga kababayan Alam mo, sa grupo, minsan okay na isa lang ang bida-bida. Pero kung lahat kayo bida-bida, yari ka talaga. Diba? This time, lahat sila ata may pangarap maging senador. Kaya lahat sila bida-bida. Yan tuloy. Talagang natalisod sila, ika nga. Hindi ko alam ano ba sa English ng bida-bida? Para sa kaalaman lang ng mga banyagang nanonood dito, the English of bida-bida is fame whore. Yung they want to be in the limelight, ika nga. So, they entertain interviews, tapos they would add, I don't know if add or subtract the facts, o binabawasan or dinadagdagan yung facts. Ang problema, magkakaiba sila ng sagot, di ba? Magkakaiba sila ng sagot, nabubuking tuloy sila lalo. Yun ang matinding problema doon mga kababayan. Kaya panoorin po natin ito Maganda ho nating maunawaan at maintindihan po yung mga nangyari. Okay? Ito. Pasok. Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going, unang-una ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa. Mamalasin? Ano ito? Ano to? Mamalasin kayo pag hindi nyo ginawa. Dito binubuking ni Senator Amy na bakit dali-dali nyong itinakas si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bakit? Anong reglementary period? Anong period yun? Dahil sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun Wala nga commitment pinag-uusapan dun Wala nga red notice, pambira There is a warrant. Takal na ni Arnie Tevez wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? Yari siya, natarayan siya. Ano yung reglementary period mo? Feeling ko sa loob-loob nito ni Toreng, ikaw ang susunod kong aarestuhin. Sabi siguro niya kaya lang, ay, mali. Ano pala ito? Kapatid pala ito ng presidenteng sinusunod ko. Bago! Barado barado. Referring to the SOJ, ma'am. If the SOJ wants to answer. Nagpa-rescue sa DOJ, hindi alam ang sagot. Hawa ka talaga, Brad. Sinasabi ko na sa iyo Yan ang mahirap sa atin pagka wala talaga tayo sa hulog Rescue! Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede. Okay, yan ang problema kay Senator Amy. Medyo lumalamya siya Okay na sana yung mga unang diin niya. Kaya lang along the way, lumalamya. Hindi ko nga alam kung talagang mahina lang siya, katulad nung kapatid niya. O she's trying to please
everybody. Kasi yun ang problema pag if you're trying, alam mo, sasabihin ko lang sa inyo, marami mga politiko dyan gumigitna. Bakit kanyo? Kasi they're trying to please people so that they would get votes. Ang problema minsan na hindi nila alam, sa pagiging gitna nila, mas lalong wala silang napiplease. Di ba? Kaya nga mismo meron yung tinatawag na biblical principle, which is the lukewarm Christian. Ha? Ano ibig sabihin nun? You're neither hot nor cold. Hindi mo alam kung saan ang tayo mo. Di ba? Hindi mo maintindihan. Yan yung mga Christian na alam ang Biblia, alam ang lahat about Christianity, pero lukewarm. Hindi mo alam kung sino ba talaga sinusunod niya. Parang ganito din dito eh. Minsan ganyan to si Senator Amy. Minsan ito problema nitong Alin to eh. Minsan babatikusin yung kapatid niya, babatikusin yung gobyerno, tapos biglang papaling ng konti, di ba? Tapos umayat-maya sasabihin niya, independent siya, tapos yung pala kasama siya. Yung ganun bang, ano ba talaga te? Minsan ang gulo mo rin kausap eh, no? kaya ka binabatikos te. Nasa gitna ka kasi. Eto, tingnan mo, ngumiti ka pa. Sana diniin mo na lang ng todo si Torre, 'di ba? Ba't di ikaw sumagot? Ikaw yung umaresto, ba't di ikaw sumagot? Bakit mo ipapasa sa DOJ? Nandiyan sila ba umaresto? Ikaw ang umaresto. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the revised penal code. So inaamin mo warrantless arresto? Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant? At the many stages, ma'am, all the many other, among other laws. Mind, General Torre, warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal code. I do believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Di walang reglementary period. I do believe, sinasabi niya, I do believe na may warrant. Medyo natumbok ni Senator Amy dito eh. Bakit ka nagmamadali, 'di ba? Kung may warrant, ibig sabihin kailangan mo talagang dalhin sa husgado sa Pilipinas. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver him to the judicial proper authority. Hindi pareho yun. Yun na, suko na siya. Suko na siya, sabi niya. Hindi nga pareho yun. Yan kasi ang problema sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, dapat itong si Torre, ano ito eh, dapat po inuulit ang pag-aaral nito. Oo, walang biro. Dapat tinuturuan to ng isang abogado eh. Meron isang abogado doon na matikas eh. Talagang naipaliwanag niya kung ano yung tamang proseso ng pag-aaresto. Hindi katulad nito na wala eh. Talagang wala pong kaalam-alam, ika nga. Para bagang siya, nagre-response lang siya, yung sa tingin niya ay tama. Hindi yung talagang tama. Magkaiba kasi yung sa tingin mo tama, ito yung sa tingin mo, o yung talagang tama. Magkaiba ho yun. Hindi ho yung pareho, mga kababayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa